Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na tayo'y Kanyang iningatan sa araw-araw. Ang katapatan niya ay walang katulad. Ang pag-ibig niya ay dakila at walang wakas magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, at sa pagbibigay at pakikinig sa Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayo lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Ayon sa Psalm 67, 1-7, May God be gracious to us and bless us, and make His face to shine upon us, Selah. That your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity, and guide the nations upon earth, Selah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God our God shall bless us. God shall bless us. Let all the earths of the earth fear Him. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay taus-puso magpapasalamat sa inyo sa araw-araw na ito at patuloy ninyong pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa amin. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Naway linisin niyo ang aming mga puso at isipan, sapagkat kayo lamang ang lubos na nakakaalam sa aming mga iniisip at ginagawa. Amin din pong dinadalangin ng aming mga kapatid na wala pa rito, ingatan at patubayan ninyo sila sa mas na naroroon. Ihanda po ninyo ang aming mga puso at isipan upang maging bukas sa pakikinig at pagtanggap ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Ngayon naman po, inanayahan ko po lahat na umawit at magbigay puri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pangunguna po ng ating music team at ang ating kapatid na si Angel Alvaro. Sabay-sabay po natin itaas sa pangalan ng aming dakilang Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Psalm 67 verses 3-5 says, Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Selah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Ang awiting ito ay sinulat ni Haring David bilang isang panalangin at panawagan ng papuri sa Diyos. Paulit-ulit niyang binibigyan din ang pagdakila sa Panginoon at paghingi ng kanyang pagpapala at kagandahang loob, hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa, upang makilala at sambahin siya ng buong mundo. Ipinapayag dito na ang Diyos ay humahatol ng matuwid at bumabadnubay sa mga bansa ng may katarungan. Sa Ebanghelyo, ipinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran at pagpatnubay upang tayo'y lubos na magtiwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanyang anak na tumanggap ng kaparusahan na nararapat sa ating mga makasalanan, batid nating lahat ang kanyang kalooban, awa at pagliligtas. Sabi nga niya, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At siya rin ang nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Dahil sa kanyang matuwid na pamamahala, darating ang araw na makikita natin ang lahat ng hinirang sa lahat ng dako na naglalakad sa kanyang liwanag at sa kanyang lungsod ay dadalhin doon ng mga hari ang kanilang kayamanan habang naririnig ang magagalak na tinig at awitan ng mga bansa para sa kanya na nabubuhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Let's sing, O Church Arise.
believe. You say that they are strong in the strength that God has given. We share our faith and that of truth. We stand against the devil's lies. Our hope is trying to rise up, reaching out to those in darkness. Call to war, to loud and God control, as you rage against the captain, and raise the sword, and raise the wounded whole. We will fight with faith and battle, and face with trust on every side. We know the outcome is Savior. Rise with us, rise for which you died, and every resurrection. Jesus, where love and mercy meet, as the Son of God is driven, and sees foes, and crushed beneath his feet, for the conquered Lord has freed. And as the soul is thrown away, and Christ emerges from the grave, His grace to watch, He is still the day, every high and heartless king. Spirit move, put strength in every stride, He plays for every heart. Saints of war still hide away, returning triumphs of His grace. Hear the call and hunger for the day when in Christ we stand in glory. We hear the call and hunger for the day when in Christ we stand in glory. Sing Blessed Assurance. All our attempts. All our attempts to be satisfied were vain and empty, until the moment you rescued us and your love filled us. Our soul sings, our soul sings. What blessed assurance, be found in you, be found in you. We won't be shaken, we will not be moved. How steadfast His strong hand is keeping us, He's keeping us. We won't
as strong as He's giving us. He's giving us. We won't be shaken, we will not be moved. Oh, blessed assurance. What blessed assurance. What blessed assurance. We found you. We won't be shaken. We will not be moved. How steadfast, you're strong. He's leading us. He's leading us. We won't be shaken. We will not be moved. Oh, blessed assurance. Muli pala pagkakalina. And God bless. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Let's all settle down. Sa mga nakaupo po sa likod, meron pang mga upuan dito sa harapan. Pwede kayong umusok dito sa harapan. Okay? Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating community prayer. And lalapit po tayo sa ating Panginoon. So, mangyari na ipigil po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for this day that you have given us. Indeed, O Lord, it is your strong hand that steadfastly keeps us. We persevere because it is you who preserves us. And O Lord, our prayer is that may you continue to keep us until the end.
Today, O Lord, we come to you with praises and humble hearts for all the wonderful things that you have done for us and that you have given us. Salamat, O Lord, for this past week. Thank you, O Lord, that you have given us 6 days to work, 6 days to be productive and provide for our families, 6 days for our toil and labor, so that we can also look forward to this day of rest, and we can gather as one family, as one body in Christ, and bless you, and give you glory. And so we come to you, O Lord, as your people, bearing our gifts, bearing our lives before you. And O Lord, we bless you today. We lift up your name, for you created us for your glory. And so, O Lord, we thank you for the life that you have given us in Christ. We also come to you, O Lord, with our concerns. We are thankful, O Lord, for that you have given us leaders who would run our government. And so we pray, O Lord, that you would grant them wisdom, especially in the decisions that they make as they dispose of their duties. And we pray that they would, with faithfulness and integrity. We pray against corruption, against abuse of authority. And we ask, O Lord, that may you grant our leaders also the sense of accountability. For indeed, they are not just servants of the people. Ultimately, O Lord, they are your ministers, whom you have placed in positions of authority to keep the welfare of the people. And so we pray, O Lord, that while we may not understand, Panginoon, all of their decisions and everything that is happening in government, we trust in you. We trust in your strong hand, in your arm that continues to guide us, that continues to keep us. And so, dear Lord, it is because of this truth that we can sleep soundly at night. It is because of your rule over all things that we can live each day with contentment. Indeed, O Lord, we express our delight in you and our thanks for all that you have done. We also thank you, O Lord, for the ministry that you have placed under our care. We recognize, Panginoon, it is a stewardship. And so our prayer is that we would continue faithfully as we care for one another, for each other's needs, as we disciple and point one another to you, especially the young families that you have placed under our care. We pray that, O Lord, you would continue to provide for the needs of your church, your people, so that we can continue, O Lord, to strengthen our families in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. And in so doing, we pray, O Lord, that we would be molded
in the image of the one who gave his life for us. We pray, O Lord, that may you continue to bring your people, to gather them. And with this privilege that you have given us, we pray that we will be faithful in this until we return. So we thank you, O Lord, for this ministry. Grant us to study your word. Grant us to proclaim the good news and nothing but the good news of our Lord Jesus Christ. And may we keep this until we return. O Lord, we also pray for one another, especially for those of us who are sick. We pray, O Lord, for ating Mercy, yung mama ni Cheryl, masama ang pakiramdam at masakit daw ang tuhod. We pray that you would grant healing. And at the same time, kung may mga medicines that she is taking, may this also may you also grant her na mag-respond yung kanyang katawan sa mga medications and that she would get well. We also pray for those of us na may allergy, may sipon, at may ubo sa umagang ito. We ask that you would extend your healing hands upon them so that they would be relieved, Panginoon, sa mga conditions nila, that they would be able to manage as well yung kanilang health. We pray for Kuya Owen, we pray for Kyle as well sa kanilang mga nararamdaman ngayon. And ask, O Lord, that may also grant yung needed rest para sa kanila. As they continue to serve you, may you grant them to, may you bless them, O Lord, as well. For the rest of us, din, O Lord. We also pray for Mame sa kanyang physical condition, and we pray that you would grant her na i-manage din, O Lord, yung kanyang health. We pray that you would also use yung medicines that she's taking, tsaka yung care of her family, so that she would be strengthened, O Lord, each week, and that we would be with her, O Lord, as we continue to worship you as one family. And so we pray that you would bless her just as she has been a blessing, O Lord, to all of us. Dear Lord, we also pray that you would continue to grant your people to be a blessing as we continue, O Lord, in the ministry that you have given us. We pray, O Lord, para sa mga activities na gagawin namin sa araw na ito, and ask, O Lord, for your blessing as well as we go about accomplishing them. And in the end, O Lord, our objective, O Lord, is that you would be proclaimed, Panginoon, wherever you send us. And in the end, may you be glorified. As we come to you, O Lord, in the study of your word, we seek that you open our eyes to your beauty, your excellencies, majesty. Grant us, O Lord, with ears to hear as well, so that we would hear the shepherd's call, and as he calls our name, we pray that you would grant us to respond. And in the study of your word, we pray that, O Lord, as you speak to our hearts and minds, may you change us, and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Exodus 20 verses 8 to 11 sa pangunguna ng ating kapatid na si Adriel Paro. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos.
Exodus 20 verses 8 to 11. Ito po ang sinasabi. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your livestock or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, ito ang kanyang kinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat pananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay na Diyos. Ayon ito sa 2 Timothy chapter 3 verses 6 and 7. Ngayon po ay ihatid sa ating ng ating Pastor Raymond Benzer ang salita ng Diyos na magmumula sa ating binasa, Exodus 20 verses 8 to 11. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning. Good morning. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage from Exodus chapter 20 sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11. At hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo. Exodus 20. Okay. 8 to 11. Sinasabi po dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw, na ano pa pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Just this week po, malamang napanood po natin ang interview ng asawa ng isang babaeng dancer na isang sikat na girl group noong early 2000s. Hindi ko na papanggitin yung pangalan. Naging mainit po ang balita dahil sa kanyang mga straightforward na pahayag sa kanyang interview. And isa sa mga naging pahayag niya ay nag-resign daw ang kanyang asawa sa pagiging member ng girl group hindi dahil sa kanya, kundi kasi nga hindi pa sila mag-asawa daw noon. And so, imposible na siya ang maging dahilan. Kundi, simple lang, dahil nakakilala ang asawa niya sa Panginoon. Ang ating pananampalataya po ay may impact sa ating pananaw, sa ating trabaho, at mundo na ating kinagagalawan. Because at the end of the day, what informs our faith, ang term ng mga keyboard apologists sa online, yung convictions daw, what informs our faith, our theology, and the way we view life is God's Word. Napag-aralan po natin sa Genesis chapter 2 na pagkatapos likhain ng Diyos ang langit at lupa sa unang 6 na araw, tumigil siya sa lahat ng kanyang creation work. Ganito ang sinasabi po sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Thus the heavens and the earth were completed,
and all their hosts. By the seventh day, God completed His work which He had done, and He rested. Sa original language, ang ginamit doon ay Shabbat, or Sabbath. On the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day, and sanctified it, because in it He rested, or Shabbat, from all His work which God had created and made. So this is what Sabbath means. It means to rest. Because all of creation work was already complete and in order by the seventh day. And so, by the time na napadpad ang mga anak ni Jacob sa Ehipto, there was no seventh day of rest for them. Binigay ng Diyos ngayon ang 10 salita sa kanila or 10 utos para ipahayag ang kanyang sarili sa kanila at para may pamantayan sila kung paano sila mabubuhay pagdating sa lupang pangako, which is Canaan. Nakapaloob dito ngayon sa kanyang mga utos ang utos ukol sa paggawa at pagpahinga. Marami sa atin, especially sa ating kultura, ang tingin po sa 10 utos o 10 salita ay parang listahan lang po, 1, 2, 3, 4, 5, ng mga bagay na pinagbabawal at pinahihintulutan. At isip natin, checklist yun, o check. Kaya ko itong gawin, hindi ko kayang gawin to, eto nagawa ko to sa talambuhay ko, eto hindi nagawa, eto magulang ko hindi nagawa, eto ganito. Ganun ang ginagawa natin. Ang tingin natin po doon ay checklist ng mga bagay na pinagbabawal at pinahihintulutan. Pero when we take a step back and look at the Bible as a whole, both Old Testament and New Testament, makikita po natin na ang 10 utos ay hindi puro utos lang. Yun yung pag-aaralan natin sa umagang ito in relation doon sa ating series, God's Gift of Work. Ang work o paggawa po ay mula sa Diyos. This is just a brief review ng ating mga napag-aralan na in the past weeks. Ang tingin ng Diyos sa work ay very good, and therefore mataas ang tingin niya dito. Siya ang creator ng work. He gave us productive work so that we can display our humanness. Nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis para magsitulad tayo sa kanya sa paggawa at magsitulad rin tayo maging sa pagpahinga. Hindi lamang sa paggawa, pati rin sa pagpahinga. God created work for man, not the other way around. Not man for work. Uulitin ko, God created work for man, not man for work. In other words, work is for the benefit of man. May pinapanood akong series ngayon, hindi ko alam kung napanood nyo na in the past, yung Suits. Yung girlfriend nung isa sa mga abogado doon, titakbo sa ospital dahil daw sa over-fatigue. 2 o 3 araw na yata na hindi natutulog dahil sa trabaho. That is not how we're supposed to live. And that is not how God expects us to work. God gave us work for our benefit. Hence, ang paggawa ay blessing and at the same time, responsibilidad na kailangan nating gampanan para maranasan natin ang kasiyahan sa harapan ng Diyos. Ngunit, nang mahulog ang tao sa kasalanan, may nagbago. Pagkatapos natin suwayin ng Diyos, kumalat ang kasalanan sa sangkatauhan at ganun pa man, hindi binawi ng Diyos ang pagpapala. Hindi niya binawi ang paggawa. Hindi niya binawi ang pahinga. Work continued, but under a curse. And that is why today work is hard and sometimes pointless, and we feel frustrated sa ating mga work. Brothers, sisters, and friends, sa ating po na nahihirapan sa ating pananampalataya, nabibigatan sa trabaho, naiinis sa trabaho, at sa buhay, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tunimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng ating Panginoon ng mga panibagong naisin na makilala siya.
bilang mabuting ama at dakilang manunubos sa kanyang salita. At habang nakikilala natin siya, matutunan natin tumugon ng maayos sa kanyang harapan, sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa ating sermon sa umagang ito, dalawa po ang ating magiging tanong. Unang tanong, how does God want us to love Him? In terms of work, of course. How does God want us to love Him? And number two, why does our work matter to God? Why does our work matter to God? In the past weeks, tinanong na rin natin yung second question. Again, babalikan natin yung tanong na yun. Sa ating passage, ang mga immediate readers po ng aklat ng Exodus ay ang first generation ng mga Israelites na lumisan sa Ehipto. Tinawag sila ng Panginoon mula sa Ehipto papunta sa Kanaan at kasalukuyan silang naglalakbay sa ilang. Nagsimula na rin silang mabalisa sa kanilang sitwasyon dahil nga hindi nila kilala ang Diyos. Sino ba itong tumatawag sa amin? For 400 years, nandun sila sa Egypt. Ang alam lang nilang kultura ay Egyptian culture. Ang alam nilang mga Diyos ay Diyos-Diyosan sa Egypt. And ang God incarnate para sa kanila ay si Faraon. And so, sino itong tumatawag ngayon sa pamamagitan ni Moises? Hindi nila siya kilala. At ang alam lang nila ay malayo na sila sa Ehipto. Para sa kanila, ang promised land, bagamat pinahihirapan sila at ginagawa silang alipin, para sa kanila, ang promised land ay Egypt. Pero bakit may bagong pangako? Nadadalhin sila sa ibang lupain. Ang sumulat po ng aklat ng Exodus ay si Moises. Ganon din sa Book of Genesis. Si Moises po ang sumulat ng first 5 books, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. At doon makikilala natin ang Diyos at ang origins ng lahat ng bagay. Which leads us now dito sa ating passage sa Exodus chapter 20. To many of us, especially sa mga Sunday school teachers, alam natin po ang Exodus chapter 20 dahil ito po ang passage ng 10 utos. At dito makikita po natin sa verse 8, ganito po ang sinasabi. Remember the Sabbath day to keep it holy. And so dito sa ating passage, pinahayag ng Panginoong Diyos ang ika-4 na salita o ika-4 na utos. Hindi po ito tulad ng unang 3 utos na nasa negative. Mapapansin natin yon. Sabi dito, remember the Sabbath day. Pero doon sa unang 3, ang sinasabi ay, thou shalt not, o yung huwag mong gagawin ang pinagbabawal. Commandment number 1. Tatandaan po ba natin ng ating Sunday school? Review natin. Commandment number 1. Ano sinasabi doon? Thou shalt have no other gods before me. Commandment number 2. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. Pangatlo, commandment number 3. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pagkatapos ng unang 3 salita, in the negative, ito na ang ika-4. Sabi dyan, ang unang salita ay remember. Alalahanin mo. Ang komanda ay hindi lang basta, baka iniisip natin na parang tulad ito ng mga, pag nanonood tayo ng mga pelikula at aalis na yung bata papunta sa school at inaayos siya ng kanyang nanay, inaayos yung mga botones ng kanyang uniform, tapos sinusukla yung buhok. O, anak ha, mag-iingat ka. O anak, huwag mong kalilimutan mag-pray habang nasa daan ka. Hindi ganon yung paalala dito. O yung utos na nandito. Hindi ito simpleng paalala na walang dating katulad sa mga pelikula na pinanonood natin. May diin ito. Alalahanin mo. Lagi mong pakatatandaan. Ano daw ang dapat nilang tandaan? Na may araw ng Sabat o may araw ng pamamahinga upang ipangiling
Ang utos ay tandaan, ang utos ay italaga, ipangilin, itangi, ihiwalay ang araw ng pamamahinga sa Panginoon. Ibig sabihin nito, paano ngayon ito i-apply? Sa unang araw pa lang ng paggawa, lagi mong tatandaan na may araw ng pamamahinga. Unang araw pa lang, sa ikalawang araw, pangalawang araw ng paggawa, lagi mong tatandaan na may araw ng pamamahinga upang ipangilin. Sa pangatlong araw ng paggawa, tatandaan mo na may araw ng pamamahinga upang ipangilin. Sa pang-apat na araw ng paggawa, tatandaan mo na may araw ng pamamahinga upang ipangilin. Sa panlimang araw ng paggawa, lagi mo pa rin tatandaan na may araw ng pamamahinga upang ipangilin. Sa pang-anim na araw ng paggawa, tatandaan mo na may araw na pamamahinga upang ipangilin. Yun yung ibig sabihin dito nung remember. Nais ng Diyos na paalalahanan sila na ang bawat araw ay patungo sa araw ng pamamahinga. Ayon sa mga scholars, kapag sinuri raw ang mga alamat ng mga Egyptians at Mesopotamians, ang concept ng pahinga ay para sa mga Diyos-Diyosan nila. Dahil yung mga Diyos-Diyosan po nila ang gumawa ng lahat ng bagay at napagod, therefore, kailangan sila ang magpahinga sa kanilang paggawa. And as a result, nilikha ngayon nila, kaso hindi nila natapos ang kanilang paggawa. Napagod lang sila pero hindi natapos. Ngayon may mga kailangan pang gawin. And as a result, nilikha ngayon nila ang tao. Ang tao ngayon ang magpapatuloy, ang tao ngayon ang magpapagal sa trabaho na ayaw na nilang gawin. Ganon ang mga alamat ng mga Egyptians at Mesopotamians. At dahil walang araw ngayon, pag tinignan natin ang order ng kanilang pamumuhay noong unang panahon, walang araw ng pamamahinga sa kanilang mga alamat. Kasi wala naman din eh. Wala rin sinasabi sa kanilang alamat, and therefore sa kanilang pamumuhay, walang evidence ng weekly rest day sa kanilang mga kultura. Bagamat meron silang mga feast day at saka holy days na nag-i-interact sa kanilang work day, para sa kanila, any day is a good work day for the people. And so it's work, work, work. Pagkatapos tawagin po ng Diyos ang Israel upang maging kanyang bayan, binigay niya po ang konstitusyon nila o yung saligang batas. Ito yun, yung 10 utos. At binigay niya ito sa pamamagitan ni Moises para may pamatayan sila kung paano sila mamumuhay sa lupang pangako. And only God, makikita natin dito, only God created the concept of Sabbath rest. Hindi naman nagmula sa Exodus ang Sabbath rest eh. Pasimula pa lang makikita na natin eh. Genesis pa lang, Genesis chapter 2, the beginning, the first book of the Bible, kakatapos lang likhain ang langit at lupa, merong Sabbath rest na. And God created the concept of Sabbath rest after a 6-day work week. And so, after work, there is rest. Yun yung kumpas na nilagay ng Diyos sa sanlikha. Yun yung kaayusan sa lahat ng bagay. 6 days of work, 1 day of rest. God created this concept and rhythm of creation. Tuloy natin sa verses 9 to 10. Dito sa verse 9 and 10, pinapaliwanag niya kung paano nila ipapangilin ang araw ng pamamahinga. Sabi diyan, 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work. You, or your son, or your daughter, your male or your female servant, or your cattle, or your sojourner, or your stranger, or foreigner, or kung meron kang guest na nandyan sa loob ng bahay mo, na hindi na taga-ibang bayan, o dayuhan, and even yung animals who stays with you. Mapapansin po natin dito sa utos ay
nagsimula ang utos na ito sa unang 6 na araw. Sabi diyan, 6 days you shall labor and do all your work. Command din yun. Just as God's people are commanded to rest, so there is also the command to work. Pero ang work is commanded for the first 6 days. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain sa 6 na araw. God wants na lahat ng ordinary and regular work na related sa unang 6 na araw ay tapusin sa unang 6 na araw. Kung iniisip natin na may OT sa isipan ng Diyos pagdating ng linggo, wala pong OT. Hindi tayo required na mag-work on a Sunday. In our case, Sunday yun kasi we covenanted. Pero sa Bible, hindi binabanggit kung ano yung araw na yun. Kung ano yung 7 araw. Hindi binabanggit. In our case, we covenanted to meet together on a Sunday. Dati, Saturday night tayo. Ngayon Sunday. Bakit? Bakit nais ng Diyos na tapusin ang lahat ng regular and ordinary work sa unang 6 na araw? Sapagkat pagdating ng 7 araw, lahat ng tao at hayop sa kanilang sambahayan ay hindi gagawa ng anumang gawa. Verse 10, sabi dyan, in it you shall not do any work, you, or your son, or your daughter, your male or your female servant, or your cattle, or your sojourner who stays with you. Hindi sila gagawa ng ordinary and regular work sa 7 araw sapagkat ito raw ay araw ng pamamahinga sa Panginoon. Sa Kanya ang araw na ito. Hindi ito sa atin. And the only way na maitatalaga ito sa Panginoon ay kung ganito na ang application. Kung hahabulin mong tapusin ang lahat sa unang 6 na araw. Paplanuhin mong matapos on or before the 6th day at yun yung disiplina dito. Bakit? Sapagkat ang command ay ibahin ang araw na ito. Verse 11. Pagkatapos paliwanag ng Diyos kung paano nila itatalaga ang araw ng pamamahinga, pinaliwanag niya ngayon bakit ito mahalaga. Verse 11, sabi dyan, for in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Mahalaga ang pamamahinga pagkatapos ng mga araw po ng paggawa sapagkat may nangyari sa pasimula. Sa verse 11, makikita po natin ang buod ng creation work ng Diyos. Ano po ba ang nangyari sa pasimula? Sinasabi po dito sa passage na tinapos ng Diyos ang paglikha ng langit at lupa at lahat ng nangaroon sa loob ng ilang araw? 6 na araw. Tapos itinangi niya at pinagpalang pinakabanal ang 7 araw. Sabi dyan, the Lord rested on the 7th day. Therefore, ano daw? The Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Pag sabing holy dyan, hiniwalay yan ng Diyos. Itinangin niya yan para sa kanyang sarili. Sa ating passage, sinabi po na in 6 days the Lord made the heavens and the earth and rested on the 7th day. Meaning, ito ang batayan o dahilan para sa utos at bakit kailangan nilang sumunod. Because in the first 6 days, God created work. He is the God of work. And then on the 7th day, God also created rest. He is the God of Sabbath rest. May 6 days of work, may 1 day of rest. Mahalaga ito dahil una, may tinalagang kaayusan ang Diyos sa buong sanlikha na dapat panatilihin.
Bahagi tayo ng sanlikha, therefore wala tayong karapatan na isipin na kaya natin itong baguhin. And yet, even though mayroong rhythm or kumpas ang buong sanlikha, ang ginagawa natin, pinaglalaroan natin ito. Ang umaga, ginagawa natin gabi. Ang gabi, ginagawa natin umaga. Ang 6 na araw na paggawa, ginagawa natin 10 araw ng paggawa. Ganun ang ginagawa natin sa buhay natin. Tapos magtataka tayo bakit tayo nagkakasakit. Bakit parang napapalapit tayo kay kamatayan. Wala sa Diyos ang problema. Tayo ang may problema. Binigay niya ang ganitong kaayusan para sa ating kasiyahan at kaayusan sa buhay. Pagpapala nga ito eh. So yun yung unang-una. May ayos. Pero ang tao wala sa hulog. Pangalawa, nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis. And as His image bearers, kailangan ang buhay natin ay sumasailalim sa kanyang kapangyarihan at sumasalamin din sa gawain ng ating Ama sa Langit. Dahil ang Diyos po ang gumawa sa unang 6 na araw, ganun din tayo. Gagawa tayo sa unang 6 na araw. Kung ang Diyos gumawa sa unang 6 na araw, abay, ganun din tayo. Dahil ang Diyos ay tumigil sa paggawa sa 7 araw, abay, ganun din tayo. Ganun ang expectation niya. We would be living according to our purpose as human beings, created in His image and likeness. Nais ng Diyos na gayahin natin siya. And that is how we live according to purpose and to glorify Him. Because He is the God of work and also the God of rest, all seasons, days, and all of time belong to God. He wants ang ating buhay ay sumunod sa kanyang pagkakaayos at pagkumpas. Parang tulad sa isang orchestra. Parang katulad sa isang music team. May nagkukumpas dyan. At dapat sumunod ang lahat ng musicians. Hindi pwedeng kanya-kanya. Ganon din sa creation. Diyos ang nagkukumpas. Pero alam po natin na hindi sumunod ang tao. Pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao, imbis na luwalhatiin siya ng ating unang magulang, ginawa nila po ang pinagbabawal. Hindi sila sumunod sa Kanya. Sinunod po natin ang ating mga sarili. And for the rest of our history here on earth, ganito ang ating ginagawa. Sinunod natin ang ating mga sarili. Sabi nga ni Haring David, minasdan daw at siniyasat ng Diyos mula sa langit ang mga anak ng tao. At ito ang kanyang nakita. Sabi niya sa Psalm 14, 2-3, The Lord has looked down from heaven upon the sons of men to see if there are any who understand, who seek after God. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. And yet nilalang tayo sa kanyang larawan at wangis na tumulad sa kanya. Pero walang matuwid, walang nakakaunawa, walang sumusunod sa Diyos. Ayon kay Haring David, ganito raw ang gawain nating mga tao. Tayo ang mga makasalanan. In the New Testament, ganito ang pinapahayag ng Diyos naman sa kanyang salita. Isang araw may isang tagapagtanggol na kautusan na lumapit kay Jesus para siya ay subukan. Anya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? That's a fairly simple question. Diba? What must I do to inherit eternal life? Sumagot si Jesus sa kanya, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo?
Kasi nga, tagapagtanggol ito ng kautusan. Sumagot itong tagapagtanggol. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sinang-ayunan ito ni Jesus at sabi sa kanya, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa mga tuwid, sa kabuuan, ang 10 salita o 10 utos ay nauukol sa pagmamahal sa Diyos. Hindi siya listahan o checklist para sundin ng taong makasalanan. Na pipili ka kung ano yung gusto mo doon. Na parang namimili ka lang ng ice cream. Ang 10 salita ay nauukol sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. We are to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. With all the resources that God has given us, we are to love God even more than our lives. Ang nakakapagtaka ngayon ay paano natin siya mamahalin kung wala naman talaga tayong pagnanais na hanapin siya. Di ba nga? Sabi ni Haring David, siniyasat ng Diyos ang anak ng tao. Wala siyang natagpuan na humahanap sa Diyos o nakakaunawa sa kanyang kalooban. Kung wala tayong pagnanais na sumunod sa Diyos o tumulad sa kanyang yapak, let alone ibigin siya. So paano itong utos na ito? Kaya nga, walang nakasunod. Try as we might in our own abilities, in our sin, hindi tayo susunod sa Diyos. Hindi natin siya iibigin. Wala sa atin ang humahanap sa Diyos. Kailangan may magbago sa atin. Pero, ang pagbabago na yun, hindi magmumula sa atin. Kapag tinignan natin ang kasaysayan ng kaligtasan, mapapansin natin nang magkasala o mahulog ang tao sa kasalanan, hinanap sila ng Diyos. At ganun din, hinanap nga ng Diyos ang tao at pinahayag niya ang kanyang pag-ibig. Sabi nga sa favorite verse natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Paano daw pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito ngayon ang patunay na nasa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. At tumating sa atin ang pagbabago na ano daw, tinatanggap natin at sumasampalataya tayo sa Kanyang bugtong na anak. Sapagkat imbis na tayo ang mamatay at mapahamak sa walang hanggan nang dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesus ang pinadala ng Ama para sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan ay magkaroon tayo ng panibagong buhay o yung tinatawag sa John 3:16 na buhay na walang hanggan. Yan yung pagbabago. At hindi yan nagmula sa ating mga effort. No amount, mga kapatid at kaibigan, no amount of goal setting will bring newness of life sa buhay natin sapagkat itong pagbabago ay hindi sa pamamagitan ng tao. Hindi sa pamamagitan ng tulong ng tao, hindi rin sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Kundi ito ay sa Diyos. At siya ang nagkakaloob ng pagbabago para mahalin natin siya.
Ano ngayon ang patunay na dumating ang pagbabago? At iniibig natin si Jesus. Ang patunay na iniibig natin si Jesus ay ito. Sabi niya, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa atin. God has ordained that His people love Him by obeying His commands. In the Bible, love is commanded by God. And love is also obedience to that which God commands. Ulitin ko, love is commanded by God, and love is also obedience or response natin to that which God commands. Ano ngayon ang magiging application natin to dito sa ating pinag-aralan? Karaniwan po sa ating kultura at malamang sa malamang nakasanayan din natin sa ating mga buhay na ginagamit natin ang trabaho at paggawa para unahin ang ating mga sarili o ipakita sa mundo na big time tayo. Simula sa application hanggang sa pag-resign. Hanggang hindi lamang sa labas ng bahay, pati sa loob ng bahay. Puro sarili natin ang pinopromote natin. Mapapansin natin yun. Pag nag-apply ka, mag-schedule ng interview, anong mga tanong? Ang tanong puro tungkol sa iyo at kung anong na-achieve mo. Di ba? Pag nag-resign ka, yung exit interview mo, tungkol pa rin sa iyo, bakit ka magre-resign? Anong problema? Ano sa tingin mo pwede mo maiko-contribute para magbago ang kumpanya? Magbago ba kayo? Ako pa rin? Di ba ayaw nyo na nga ako dyan? At malamang sa malamang, narinig na natin yung mga ganitong klaseng mga pananaw. Gusto kong mabilis akong aangat sa aking career. Di ba? Bakit ka ba nag-a-apply dyan? Bakit ba gusto mo yung trabaho na yan? Ganito yung takbo ng isip nung karamihan. Gusto kong mabilis akong aangat sa aking career. O gusto ko ng mataas na posisyon para malaman ng lahat na importanteng tao ako. Di ba? Hindi bali na, kumbaga, gagawin ko ang lahat para marating ko ang pangarap ko. Tandaan ko nung bagong grad ako. Ano naman kasi, bakit naman kasi ganun yung tanong? Naglabas na yung HR ng test. Hindi, syempre mag-e-exam ka, bagong grad ka eh. Bagong grad ka. So lahat ng bagong graduate, mag-e-exam, may written exam. Isa sa mga tanong doon, at siguro, siguro naranasan nyo na rin at nadaanan nyo na rin yung tanong na ito. How do you see yourself 5 years from now? Dalawa lang ang pwedeng maging sagot dyan. Pag sinagot mo, diretsahan yung tanong. Abay, malay ko. Bakit? Nakikita ko ba future ko? Diba? Number 2. Abay, pwede mong sagutin, gusto ko maging kung sino man ang nag-authorize nitong exam na ito, gusto ko ang position mo. Gusto ko maging vice president tulad mo. Diba? Pero hindi, ayaw daw nila ng mga ganong klaseng sagot. Wala sa hulog. Pero at the same time, ikaw rin, wala na sa hulog. Kasi ang iniisip mo, sarili mo. Kasi may pangarap ka. Gagawin mo ngayon. Notice yung mga ganitong klaseng takbo ng isipan. Gagawin ko ang lahat para marating ko ang pangarap ko. O di sino ngayon ang alipin? Hindi naman pwede pangarap natin. Tayo ngayon ang alipin ng pangarap natin. Ginagawa natin alipin ang sarili natin sa mga bagay-bagay. Samantalang pinalaya na tayo kay Kristo. Tapos ngayon, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ginagawa natin alipin yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman pagpapala. Or maaaring sa una pagpapala pero kinokorrupt natin. Ito, pangalawang pag-iisip. Tungkol sa sweldo naman. Gusto ko malaking sweldo. Bakit? Hindi bale na ang pinapagawa sa akin ay mambabae. Naranasan ko na po yun. Na ganito ang style ng trabaho sa kanila. Hindi bale ang pinapagawa sa akin ay mambabae o magdala ng babae o lalaki sa mga kliyente. Hindi bale na mandaya sa mga financial statements. Hindi bale na ipagamit ang aking katawan sa iba o siraan ang aking kapwa. Basta mataas ang sweldo.
Tandaan ko, nag-apply ako sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Dito rin. Isang construction company. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero kung tatanungin niyo ako, pwede natin pag-usapan mamaya. Nadismaya ako. Tinutino ko pagpunta ko dun. Tapos ang tatanong sa akin, willing ka ba na uminom, magsigarilyo, tsaka mambabae? Matino ako pumunta, naka-long sleeves pa ako, tapos ganun ang tanong. Kasi ganun ang business namin. Ang laki ng construction company, respetado kayo, tapos ganyan yung mga tao sa loob. Abay, sagot ko, hindi. Alam ko ang nature ng business nyo, alam ko ang ina-applyan ko, alam ko ang ine-expect kong responsibility sa posisyon na yan. Pero hindi. No. Mga kapatid, kaibigan, kung ang mangyayari ay gagamitin natin ang ating mga trabaho and in the process ay sisirain natin ang ating mga katawan, ang ating pagkatao, ang pagsasama ng mag-asawa. Di ba ginagamit natin ang trabaho para masira ang pagsasama ng mag-asawa? Paano? Gumagawa tayo ng mga desisyon na humihiwalay sa mag-asawa. One flesh nga kayo. Tapos ngayon, ganyan ang magiging desisyon. Di ba? Alam na natin yan. Hindi ko na kailangan i-bullseye pa. Hindi lang pagsasama ng mag-asawa, kesyo kailangan daw, kesyo yung iba, ganito ang dahilan. Kasi kailangan nila ng ibang environment. Bakit ganyan? Hindi lang pagsasama ng mag-asawa. Ginagamit natin ng trabaho para sirain din ang ating pamilya. Pero ang dahilan natin ay iniisip ko kasi ang future ng aking pamilya. Ay, bakit? Diyos ka ba? Diyos ba tayo para alam natin kung ano ang ating hinaharap? Hindi ba ang ating hinaharap, ang ating security, ang ating assurance ay galing sa Diyos? Kanina kinanta natin, it is your strong hand that keeps us. Kung kinakanta pala natin yun, bakit yung mga desisyon natin, simpleng desisyon sa buhay, palpak? Hindi nagpapakita ng tiwala sa Panginoon. Tapos kakanta-kanta tayo sa harapan niya. It is your strong hand that keeps us. You're keeping me. You're keeping me. Pero pagdating sa pamilya natin, sisirain natin ang ating pamilya alang-alang sa kinabukasan. Alipin tayo ngayon ang konsepto natin ng kinabukasan. It is God who gives us our future. Hindi tayo. Hindi lang yun ang sinisira natin. Sinisira din natin alang-alang sa trabaho ang ating mga friendships. Chismisan dito, chismisan doon, siraan dito, apakan dito, apakan doon. Hindi lang yun. Pati ang ating patotoo kay Kristo. At ang ating buhay sa Panginoon. All in the name of a career dream and financial stability. We are misusing, we are corrupting God's blessing of work para sundin ang ating mga sarili. Nagkakasala tayo laban sa Diyos. Mga kapatid, nang sabihin ng Diyos, 6 days, you shall labor and do all your work. He meant that we should love Him supremely. Oo, nasa 10 utos yun. Pero ang intention ng Diyos sa 10 utos ay ma-express natin ang ating pag-ibig sa Kanya. Hindi natin kailangan mga pa. Katulad ng sinasabi ng iba, mahal ko ang Diyos in my own little way. Walang little way sa Scripture. Sapagkat pinahayag na ng Diyos kung paano natin siya mamahalin. May ibinigay siyang guide sa atin para hindi na tayo mangapa sa Kanya.
Pinahayag niya ang kanyang sarili at ganito natin siya mamahalin. Kaya nga sabi ni Jesucristo, nung tanungin siya tungkol sa 10 utos, ang sagot sa kanya, mahalin mo ang Diyos. And they were referring dito sa 10 utos. Ganito natin siya mamahalin. We ought to love Him supremely, delight in Him, and praise Him through our work by laboring in 6 days. Sa pamamagitan ng ating paggawa, He has called us to take care of our families and do good sa ating mga komunidad, kung saan man niya tayo nilagay. He wanted us to love Him and be happy in Him, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Kaya nga, work is a blessing. Ang iba sa atin, ang tingin po sa Lord's Day, and in this case, sa Pilipinas, Sunday. Sa ibang bansa, hindi kasi Sunday ang Lord's Day nila. Sa mga Muslim countries, alam ko, Friday. Yung iba, may Friday at mayroong Sunday. Ang tingin ng iba, itong rest day na ito, ang ibig sabihin ng rest day na ito ay rest from Saturday day. Bakit? Or yung iba, family day. Tingin po natin kasi may karapatan tayong habaan pa ang tulog natin sa araw na ito at magising ng late. Bakit? Kasi ang ginawa natin nung Saturday, nagwala tayo at nagsabado nights tayo with our friends. Tingin natin ang araw na ito ay para sa atin. Ang iba naman, ginagawang date with babe day, ang Sunday, ginagawang sa mga Pilipino, napansin ko talaga to, grocery day, kaya lahat ng counters ng mga supermarkets, punong-puno at mahabang-mahaba. Diba? Ganyan eh. Ganyan ang ginawa natin. Sa ibang kumpanya, ang tawag sa araw naman na ito ay family day. Mga kapatid, nang sabihin ng Diyos, remember the Sabbath day to keep it holy. He wanted His people to prepare every day of the week for this one day, to look forward to this one day. Because it is His day. Kaya nga tawag ay Lord's Day. God wants us to rest and cease from all our worldly employments and recreations para magtiwala tayo na siya ang magpo-provide sa atin the following week. Uulitin ko, kaya merong rest day ang Panginoon para tumigil tayo sa ating mga regular na gawain, lumapit tayo sa Kanya sapagkat siya ang magpo-provide for the coming week. Pero kung sasabihin natin, ayoko nang balikan yung mga napag-usapan natin in the past. Pero kung sasabihin lang natin sa sarili natin na, ay, sayang ang kita, bakit kakristyano mong tao, ang ginagamit mong kaisipan, yung kaisipan na walang Diyos? Bakit ganun? Sa totoo lang, hindi natin pinanghihinayangan ang kita. In our heart of hearts, sinasabi natin, hindi tayo kontento sa binibigay ng Diyos. Sinasabi lang natin, pinalalabas lang natin, nanghihinayang tayo. Pero sa totoo, pag-iimbot yun. In the first 6 days of the week, this is an opportunity, mga kapatid at kaibigan, na masabik at masiyahan sa Diyos. Tama lang na magtipon tayo sa panambahan. Tama lang na yung binanggit ng kapatid natin dito. Magtitipon tayo sa panambahan, sa pananalangin, sa pag-aaral at pakikinig ng kanyang salita at sa pagbibigay sa ikalalago ng ministry at tulong sa bawat isa. Kaya na dapat pinaghahandaan natin at ng ating mga pamilya ang araw na ito, ang panambahan sa araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng instruction sa ating mga members na families. Hindi lang yun. Sa private prayers, bahagi ng paghahanda at syempre pag-aaral ng salita sa ating mga tahanan. Pangatlo, mga kapatid, hindi po lahat ng trabaho sa mundong ito
Sa panahon, especially sa pagkatapos mahulog ng tao sa kasalanan. Hindi lahat ng trabaho ay mabuti. Merong mga trabaho sa mundong ito na dahil sa sumpa ng kasalanan, hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ito ay masama at dapat iniiwasan. Hindi ko na babanggitin kung ano yung mga trabaho na yun, pero babanggitin ko ang qualifications ng maayos na trabaho o yung mga pagpapala para sa atin. Ganito ang pwedeng maging qualification para alam natin kung ano yung dapat nating iwasan. If the work does not enable us to love God or bring us closer to Him because it draws us to worldly lusts or to sinful living and it enables us or promotes us to break God's commands, then dapat tayong lumayo dyan. Uulitin ko. If the work does not enable us to love God or bring us closer to Him because it draws us to worldly lusts, to sinful living, and break God's commands, then dapat tayong lumayo. No amount of money, no amount of prestige, of position, rank, or status will make that work a blessing. Hindi lahat ng trabaho, mga kapatid, ay blessing. Hindi lahat ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. And therefore, dapat lumayo tayo. Ang isang tagasunod ni Kristo ay unang-una, alipin ni Kristo. Hindi alipin ng mga bagay sa mundo ito. Alipin tayo ni Kristo. Siya ang nagbigay ng kanyang buhay para tayo ang magkaroon ng panibagong buhay. Para mapalaya tayo sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. We are to love God with all our heart, soul, mind, and strength. Hindi tama na nagpapaalipin tayo sa mga bagay-bagay sa mundo na para bang wala tayong pag-asa. On the contrary, tinubos tayo kay Kristo at hinihintay natin ang pagdating ng kapahingahan ng lahat ng bagay kay Kristo. Mga kapatid at kaibigan, work is God's gift to us. It is a gift to not only imitate God, it is God's gift to us so we can love Him in return because He first loved us. So how does God want us to love Him? Yun yung tanong natin kanina. Answer, because God redeemed us in Christ, He wants us to love Him by finishing all of our work on the first 6 days. And to look forward to resting in Him on the 7th day. Ganito ang magiging pattern ng ating buhay. Ganito natin ipakikita na nagtitiwala tayo sa Kanya. Na Siya ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Ganito tayo tutugon sa Kanyang pagmamahal sa atin. Question number 2. Why does our work now matter to God? Our work matters to God because all the days of the week and all of time belong to God. Just as God is the God of work, He is also the God of Sabbath rest. And one day, He will come back to bring us, His people, into His presence so that we will love and enjoy Him in Sabbath rest forever. So mga kapatid, this is God's gift to us so that we can love Him in return. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating mabuting Ama at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank You for the gift of rest, so that through it we can, through our days, through our labor, and through our rest, we can express our love for You and respond, O Lord, so we can respond, O Lord, to Your grace and mercy. And so we pray, O Lord, that through it, may we show our wholehearted obedience,
our focus. By working, O Lord, in the 6 days that you have given us. And on the 7th day, to rest in you, as a reminder that you have redeemed us in Christ, and that one day He will return to bring us into His rest. Salamat, Panginoon, because you have made us your people, a people with hope. You have made us, O Lord, a people of faith and love. Grant us, O Lord, to understand your word, and in receiving it, may we display, O Lord, in our lives the truth that changes us. And as we are changed, O Lord, we pray that you would grant us to walk in the light. May we be able, O Lord, through our lives and through our speech, as we go about, O Lord, proclaiming the truth. We pray that men would see the work that you do in our lives and give you glory. And so we thank you, Lord, for this gift. Give us, O Lord, a new appreciation for your commands, because they are not burdensome. Hindi po pabigat ang inyong mga utos. Bagkus binigay niyo po ito, pinagkaloob niyo po ito. Para ma-express namin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa inyo. And so we thank you for your love. Grant us to love you in return by obeying your commands. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa bibigay. Gusto ko lamang basahin ang nasasabi sa Matthew 6, verses 1 to 4. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala po yung matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya na kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipangingay pagkaya ng ginagawa ng mapagkumbol sa mga sinagoga at sa mga dansanang upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipalang ito, maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong liim ang iyong pagbibigay ng limos sa inyong Ama na nakakakita ng kabutiang ginawa mo ng liim. Ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Tayo po'y tumayo para sa ating consolation. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong salita na aming narinig at ito po ay pagkain ng aming puso't kaluluwa.
Maraming salamat po sa mga kaloob namin natanggap. Naway magamit namin ang ito para sa ikalalago at ng iyong iglesia. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo kaming gabayan at ingatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo para sa ating closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.